So, sumagot po si Hello Kitty sa mabuti naman, 'no? Wala ng choice si Hello Kitty. Hello Kitty, kilala niyo ba si Hello Kitty? Kung hindi, i-comment niyo diyan sa comment section, magtanong kayo, kilala ng mga bawing yan. Itong si Kuting wala ng choice kundi sumagot sa PIDEA leaks. Kasi nga, wala ring choice ang media kundi ibalita itong nag-leak na mga documents ng pre-op at saka authority to operate na si Morales yung gumawa, nagsulat at pumirma. So doon kasi sa documents na yon nakalagay ang pangalan ni Kuting at ni Maria, di ba? Ngayon, ang resback ni Kuting, sinungaling daw si Morales. Professional liar daw. Bakit Kuting? Eh matagal na yan, 2012 pa na document yan. Bakit kanya pupuntiryahin? Bakit niya pupuntiryahin si Maria? Okay, senador ka noon, pwede naman niyang puntiryahin ng ibang tao, pwede niyang puntiryahin si Ngoy-Ngoy, tama ba? Kung gusto lang ni Morales na manira ng politiko, mga malalaki na senador ka lang naman noon. Hindi naman niya napipredict na magiging presidente ka. O hindi naman siya si Madam Auring. So, ginawa lang niya yung trabaho niya, hindi nga yan natuloy kasi may humarang. Kaya lang, yan na nga po, yan na yung can of worms mga ate at kuya. Nabuksan na ang Pandora's box, nabuksan na ang can of worms. Ang delata na inaakala mong apakasarap na ulam, bulate, pasintabi sa kumakain, mga uod pala ang laman. Nabuksan na ang delata, naglalabasan na ang uod. Sorry naman sa mga kumakain dyan. But that's what it means. 'Di ba? Nabuksan ang lihim. Pati si Ochoa, hindi maka-attend doon. Ngayong 13 nga pala, 11 na sa Pilipinas. That's gonna be on Monday. Saturday na po kasi happy weekend nga pala. So, kailangan ng umattend ni Ochoa. Kapag hindi umattend dyan, Senator Bato, kasi si Ochoa daw yung humarang nun eh. Yung pre-op na yon, yung magtitik-tikan dapat si Nakuting at Maria eh, sa Rockwell, yan sa Rizal Tower nga. Kasi nga may nagsumbong. Ang habol lang, nagbigay na ng clue sino yun? May nagpakulay ba? Thank you so much. Tumunog yung cellphone ko. Baka nalulobat lang kaya tumutunog. Wag naman sana. Anyway, sabi nga ewan ko ba parang napapanaginipan ko yun eh. Kakaisip ko siguro napapanaginipan ko na pero binabagit ni Miss Marlica yung nagsumbong daw sa PIDEA, yung ano yung tawag diyan, informant na na-interview ni Sir Jonathan Morales or Jojo Morales ay pamangkin daw ni Maria. Hindi natin alam kasi sa Filipino language, ang pamangkin ay equivalent ng lalaking pamangkin at babaeng pamangkin, right? Hindi katulad sa English language na niece and nephew. Pag sinabi mong nephew, lalaki, right? Kapag niece, babae. Eh sa atin, pag sinabi mong pamangkin, kumbaga parang ano yun, parehong gender. So, yan ang kinagandahan ng ating lengguwahe nga pala. So, pamangkin daw, tapos mataba daw. Ano ang tanong, lalaki ba yun o babae or bayot ba yun or what? Di ba? Oh, so, tapos may mga blue book pang sinasabi ha, may mga blue book. Pati yung blue book or blue folder ni Jessie Robredo, baka nandun din yung pangalan ni Hello Kitty. Kuting, ang dai-dai ng uod na gustong lumabas sa dilatang nabuksan. O, kaya siguro hindi niya rin na natiis kasi nagpa-Senate hearing na nga rin. Kasi nagsimula lang yan sa vlog ni Miss Marlica eh, di ba? Hindi nga niya pinangalanan si Jojo Morales. Tinakpan ni Miss Marlica ang pangalan at pirma ni Jojo Morales sa PIDEA leaks. Kaya lang, wala. Di ba? Binulgar ni Miss Marlica na may ganyan pala talaga, titiktikan dapat sinakuting dahil nga sumisinghot sila ng pulveron doon sa tinitirhan di umano ni Maricel Soriano. And then naalala ni Sir Jojo Morales na siya pala yung gumawa ng document, hindi naman tinuloy. Di ba marami naman daw kasi hindi talaga tinutuloy ng mga ganyan, na mga surveillance, mga dapat ay operation, di ba? Mga pagtugis sa mga gumagawa ng kabalbalan sa droga kasi yan eh. Di ba, Philippine Drug Enforcement Agency nga, PIDEA. So marami silang tinitiktikan, pagka malalaking tao daw, hinaharang talaga. Tapos ang ginagawa daw, sabi rin niya ni Sir Jojo Morales, kapag manghuli lang daw ng mga taga-SQTR, yung mga puritang adik, kung daw yung mga malalaki. So may ganyan pala pong sistema sa PIDEA noon pa man, panahon ni Ngoy-Ngoy.
So, okay, hindi na natuloy, itinabi na lang yun as a confidential file, di ba? Or secret file. Siguro merong taga-PIDEA na hindi na matiis ang kalokohan ng mga ina-appoint ni Kuting, baka yung PIDEA yung si Lazo, yung chief ngayon, hindi siguro maagwanta ang sama ng at ang corruption diyan sa PIDEA, na bad trip. Kung tutuusin, hero yung nag-leak niyan eh, kung sino man. Kung sino mang taga-PIDEA ang nag-leak niyan, hero. O hindi si Jojo Morales. Kuting ang nag-leak niyan. Bakit kayo galit na galit? Merong taga-PIDEA na naglabas niyan at nakarating kay Miss Maharlika. Hindi si Sir Jojo Morales. Wala siyang kopya niyan. Hindi siya mag-uuwi niyan. Okay? Kaya nga siya lumabas at lumantad kasi siya ang nagsulat at sinasabi niyang, hindi ako nag-leak, baka manganib ang buhay ko. Ako na mismo ang nagsasabi, hindi ako ang naglabas niyan. Pero ako ang gumawa. Ay kaso mo, ang pag-amin ni Sir Jojo na siya ang gumawa, ay patunay na hindi AI na katulad ng sinasabi ng yung appointee ni Kuting na si Lazo na AI lang daw yung document, computer generated daw. Ang gulo-gulo na ang dahil na naglabas ang uod kaya si Kuting lumabas na sa lungga at nahulog sa patibong ni Morales. At yan na po ang nagaganap. Ay, mag-commenting ka. Wala pa. Oy, may pakending. Thank you so much. So, breaking his silence, sabi ha. President Marcos on Friday, kahapon, branded former Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA agent Jonathan Morales, who linked him to illegal drugs as a professional liar and likened him to a jukebox that would play any song for a fee. Pakinggan natin yung mga sasabihin ni Kuting ha. Binalita naman to ng Manila Bulletin eh. Hold on. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Kaya wala, hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang doon siya, yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you. Professional liar daw si Sir Jojo Morales, sabi ni Hello Kitty. Tapos may mga taga-tawa pa sa likod. Every time daw na binabanggit ang pangalan ni Jojo Morales, parang sinasadya talaga yan. Kahit sa Senate hearing na may tumatawa para palabasin na nonsense ang pangalan na yan. Parang ganun, di ba? Merong subconscious effect or something na yung taong yan, every time na magsasalita, dapat or nababanggit ang pangalan, dapat tatawa tayo sa background para palabasin or lumabas na nonsense yung taong yan. Di ba? Bayaran and hindi dapat paniwalaan. Pero sabi dito ni EJ Hugalbot, mga tatkuya, sabi, nagngit-ngit sa galit at puot si Bonget kay Agent Morales dun sa ambush interview niya, yung pinakinggan natin. Mukhang nanginginig pa ang pota. Nanginginig daw si Kuti. Nagkanda-utal-utal na nga eh. Kung huhulugan ng pera, saka kakanta, jukebox. Ha? Di ba si Imelda Papin, jukebox? Si Lunes, sadyang makinis. May nagpakulay ba? Martes, Miyerkules, nagtapat ka. Miyerkules, ay bigyan kita. At kapit ng linggo, visit ka, nabuntis mo. Imelda Papin ba yun? Jukebox. Kung huhulugan ng pera, kakanta. Kuting, doon sa Senate hearing, at ito naman ang kapalpakan mo, Sir Bato, kaya hindi kami satisfied sa'yo. Sana makarating sa'yo ang mumuntikong channel. Binanggit ni Morales na may pumunta sa bahay niya. Tapos, yung pumunta sa bahay niya, hindi niya siguro pinapasok, maalin mang kinakausap niya sa through CCTV. Kasi yung CCTV, mga atat kuya, yung closed circuit television, o ano bang ibang tawag pa sa CCTV? Basta cam, right? Webcam, whatever, video cam, whatever.
Ano bang tawag pa sa iba? Ano, may ibang tawag pa sa CCTV eh. Security television something. Basta ganon. Security cam no, sa bahay. Pwede po yan na ma-capture din niya yung, hindi lang yung footage, pati yung audio. Kasi may ganyan yung CCTV ko. Nagpa-install din ako ng CCTV, mga at kuya. Pwede mo rin ma-capture yung audio. Ngayon, kung gusto mong kausapin yung nasa labas, tatanong mo kung anong may kailangan, buhayin mo lang yung mic mo, no? Sa cellphone. Nakikita mo naman yung nasa labas, sabi mo, ano pong kailangan? At kung buhay yung sound nung CCTV mo, maririnig mo yung reply. So, pwede silang mag-usap ng gano'n. Ngayon yung pumunta daw sa bahay ni Sir Jojo Morales, nakakilala naman niya, may kausap daw over the phone or something, or baka video call, na si Kumar, si James Kumar. And then yung James Kumar, kausap din daw si Liza, pinangalanan pa ni Sir Jojo Morales. So, ang sabi nga daw doon nung tao na kausap si Jojo Kumar at saka, si James Kumar at saka yung sinasabing si Liza, kakilala kasi ni Jojo Morales yung pumunta sa bahay nila eh, no? Mukhang katrabaho or something, or taga-pideya rin siguro. Pikoy ba yun? Pikoy? O ang sabi ay, kailangan nating tulungan ang taong to kasi papatayin to. Di ba? May mga ganun-ganon. O kung ano daw ang gusto mo, sabihin mo lang. Binabribe. Puting mismong si Sir Jojo Morales ay ino-offeran. At ang sagot nga niya, parang nang-aasar nga siya, sabi niya, ang gusto ko ay loto. Kasi sa loto, di ba, 40 million, 50 million, hanggang 200 million. Kung ibebenta mo na rin lang yung kaluluwa mo, sa malaking kantidad, sa malaking halaga na. Pero syempre, nang-aalas ka lang siguro dun si Sir Jojo Morales. Kasi parang ang point niya dun ay ano, di ba? Siguro kayo ang tumatama sa loto, kaya papanalunin niyo rin kami. Hindi yung kayo-kayo na lang. Nagkakamal na kayo kasi dinadaya niyo pati loto. Yung parang ganun, sarcasm yun eh. Pero ganun nga raw, binabribe siya. Sir, kung joke box talaga si Sir Jojo Morales, kinagat na sana yung offer at abangan nyo sa 13, that's gonna be on Monday, baka ilabas. Ito naman si Senator Bato, binanggit na nga yung James Kumar, binanggit na nga na may CCTV footage, hindi pa niya, parang hindi, wala, ayun na mahirap, nag-iisa siya eh, ang dami niyang guest, ang dami niyang resource person, may taga-Pidea, si Jojo Morales, si Maricel Soriano nandun, so yung mga dapat itanong or follow-up question, wait, but sino yung James Kumar? Sino yung Liza? Sinong Liza nito? Binanggit na nga, binuo na nga, Liza Marcos na nga raw. Ito namang si Sir Bato, dahil nga siguro taranta na, hindi na nagda-jot down, hindi na nagsusulat ng mga, di ba, mga importanteng sinasabi ni Sir Jojo. Tapos sasabihin ko sino-sino yung binabanggit na pangalan, dapat imbestigahan ang mga pangalang binabanggit. Kung talagang joke box yan or pag hinulugan mo sa kangangaw-ngaw, di sana kinagat na yung offer nung James Kumar. Hello Kitty. Kayo ang may joke box. Ang tawag sa mga ensaymada vloggers mo kuting ay jukebox vloggers. Kapag may pakimkim, kapag may pasinaya, babanat kay Miss Maharlika at sa mga Duterte. Ang trabaho ng mga jukebox vloggers nyo, sino bang gumamit ng term na jukebox? Siguro si Direk Daryl Yap tinawag niyang ganyan yung mga May tumawag sa mga ensaymada vloggers na jukebox vloggers. Kapag hinulugan, kakanta or magbo-vlog or mambabatikos, no? Or ganon. Or aatakihin si Miss Marlica, si VP Sara, at saka si PRRD. Kung sino ang gustong atakihin, aatake. Di ba nga, yung kalbong leader ng mga vloggers, naghihimutok, nagkakasakit na daw yung ibang vloggers, hindi pa daw binibigyan ng tulong ni Bukangkang. Sino ang totoong may joke box? Kuting, sino ang nagturo sa'yo ng sagot mong yan? Well, abangan mo sa 13. At Senator Bato, maano man lang bang wala na kaming maasahan sa Senado, wala na kaming maasahan sa lower house eh. Two heads are better than one. At dapat lahat nandun kayo. Maybe nag-iisa ka na lang na 'di ba, na nagtatyagang pag-usapan yan kasi it involves droga eh. At committee mo yan, public order and dangerous drugs. Kaya wala kang choice, ikaw ang committee chairman. What about your vice chair? Mga walang kwenta lahat. Si Tolentino, si Padilla, tsaka si Bongo yata. Yun na. Mga wala doon.
Gaano sila ka-busy, hindi ba nila alam niyo mga ate at kuya, kung pupuntahan niyo yung Senate of the Philippines YouTube channel, makikita niyo diyan na ang most viewed na live ng Senate ay itong PIDEA leaks at saka yung Alitagtag Drug Hall. Itong committee na Senator Bato, yung ibang mga Senate hearing ni na Grace o kung sino-sino pang mga senador yun, walang nanonood, nilalangaw. Interesado ang taong bayan na malaman. Alam niyo bang kahit yung nagka-cover lang ng Senate hearing na yan ng dangerous drugs, itong PIDEA leaks, parang di ba ni-live din yan ng mga Inquirer at ng ABS-CBN News Channel. Hundreds of thousands ang views, mga atat ko yan, halos magkalahating milyon. Kasi nga, curious ang tao, kaya kuting, kung totoong bayaran si Sir Jonathan, ba't hindi mo kasuhan? Kasuhan nyo. Tumatanggap pala ng bribe eh. Huwag yung puro ngaw-ngaw. Tapos, allegedly, balak nyong gurgurin. Ano ba yun? Tapos, ang Maisog Rally, hinaharang nyo, lalagyan nyo ng traktora yung field, yung Freedom Park. Gaano kayo kademonyo? Oh, at saka yung sagot mo parang pang-elementary. Magpa-drug test ka, 2 minutes kaya yan. Agree ba kayo mga ate at kuya? Mabilis magpa-drug test kaysa ngumaw siya. Anyway, hayaan natin siyang ngumaw. Sabi nga po, kung gusto mong malaglag sa patibong yung kalaban mo, hayaan mo siyang magsalita ng magsalita para lalo siyang magkamali at dumami pa yung pagkakamali niya. Mas gugustuhin mo pang ngumaw puti, hindi mo forte ang communication. Kung wala kang script, utal-utal ka, nagkakanda bulol-bulol ka. Oh, well anyway, sige lang. Kayo naman ang magpapabagsak sa sarili niyo at manonood na lang kami. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.